Ang pangalang paho natin noon ay Aba. Amen? At nag-umpisa tayo dun sa Victor Hugo dahil kasi Aba, miksi, bali natin pa si Aba gawain. Pero ang ibig sabihin ng Aba, alam natin, Aba Father. Kaya doon tayo nag-start. Kaya doon natin hinango po yung Aba Home Church. At doon po tayo nag-start at doon po tayo nag-pioneering. Dahil kasi nung tayo po pinadalhan po ako ng certificate ng, sabi nga po, ng pioneer pastor. Doon po hinango na ang ibig sabihin talaga nagpa-pioneer work po tayo. At ang message po natin noon, di po ba, alam natin yung naging message natin na sabi nga po, nag-start po tayo doon sa Spirit of the Lord is on me, doon sa Luke chapter 4. At yun po yung pinakawakan natin na kaya sabi nga po kung bakit naging ang setup dito ay setup ng family at napagbanda nga po yung message kanina ng Christine kasi tinan nyo ng family na maski man sabi nga po makulit yung kapatid, no? Makulit, pasuway, pagkatapos talagang nandyan ng lahat sa kanya. Di ba? Kapamilya natin yan eh. No? Kaya unawain natin. Tandaan nyo meron tayong kasabihan, no place like home. Diba? Kahit sabi nga ni Michelle kung yung mga nagtuturista, sabi gano'n, may talagang babalik at babalik yan. Bakit? Dahil kasi, alam nyo, nadama nila eh. Alam nyo, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kapag nadama po ng isang taong dinala natin, amen, yung pagkakaisa natin bilang pamilya, alam nyo, wala silang, sabi nga, hindi nila may kukumpara ito eh. Sa mga gawain na kung saan pinanggalingan natin. Diba? Alam natin, nanggaling po tayong lahat sa mga gawain dito. Nakit kung titingnan natin, yung pamamaraan po nila, iba po yung pamamaraan natin. Kaya iyon po yung sabi nga po, kung bakit tayo tinawag. Dahil kasi nandito po ang sinabi dito, di ba? He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. And then sabi yan, today this scripture is fulfilled in your hearing. Kaya ganito po yung pagkatawag sa atin. Nag-start po tayo dito, di ba? God reveals His provision in the wilderness. No? At titingnan po natin yan, sabi niya, what God is teaching you in the wilderness will enable you to bring down your giants in the future. Nag-start po tayo na, sabi nga po ni Christine kanina, talagang ang pamilya po na ito ay talagang dumaan po tayo doon sa sabi nga po kung saan tayo nasiksik-ligdig pa tapos talagang nayugyug at talagang lahat ng bagay yata talagang ibinala na sa atin ang kalaban. Pero papasalamat tayo dahil kasi talagang naunawaan natin naunawaan natin na pamilya po tayo. Pamilya po tayo na talagang sabi nga po at talagang nagkakaisa tayo sa pagkatawag sa atin, nagkakaisa tayo doon sa sabi nga po yung pag-ibig natin sa bawat isa. Kaya dumaan tayo sa mga ganung mga bagyo sa buhay natin, pero sabi nga talagang tumatag tayo. At nalaman natin, di ba? Nalaman natin na ang pamaraan po ng Diyos, tandaan ninyo, ang pagkatawag po sa lahat ng mga propeta, kung pag-aralan niyo po niyo yung mga buhay ng mga propeta ang tinawag, at lalo na yung mga disipulo 12, no, hindi po, alam po nila na Christianity is not a bed of roses. Amen? Kahit ang panimulang exhortation ni Pedro, di po ba? Ang panimulang exhortation, sabi niya talagang dadaan at dadaan kayo sa apoy. At bakit? Dahil kasi doon mo makikita kung paano kung maghubog ng tama pananampalataya. Kahit lang yun po yung desire. At pinag-usapan po natin ano yung gagawin natin sa lugar na ito. Napakaganda talaga yung magkakaisa po tayo ng kaunawaan doon sa mga bagay na mga, sabi nga po, mga itinuturo sa atin. Kaya sabi nga, yung nga po yung desire ko, yung 6 phases of faith, yung mga bago talagang sakaling kukunin po natin ito ng medyo matagal-tagal na oras, gagawin po natin yung unang oras, di ba? Napakarami yung mga dapat nating gagawin, no? Sabi nga, magre-request po tayo ng kung ano-ano mga seminar tungkol sa evangelism. Pero ang talagang desire po, talagang mag-start tayo doon sa talagang kung yung mga bago ay, sabi nga po, saan sila talaga mag-start. Katulad nung pinag-umpisahan natin, di ba, mag-aaral tayo para magkakaisa tayo ng mga kaalaman.
Amen? Kaya, kung titignan po natin yung mga pinagdaanan no, ng Israelita sa pinagdaanan natin, halos magkakaparehas na. Tandaan po ninyo ang buhay po ng isang tinawag ng Diyos para malaman nyo kung anong direksyon yung patutunguhan ng buhay ninyo at kung anong mga pagsubok na ibibigay sa inyo ng kalaban. Para alam nyo, kasi tinan nyo, kung alam nyo isang bagay, di ba makaiwas ka na? Kung alam mo isang bagay, at least nakahanda ka na, di ba? Na kahit kapag dumating yan, at least yung kaba, tapos yung takot, tapos yung pag-aanilangan, wala. Kasi alam mo na alam mo gagawin mo. No? Alam nyo, ganito dapat natin titingnan Ang pagkatawag po natin, at ang pagkatawag ng mga Israelita, at ang pagkatawag ng mga apostol, ay halos pare-parehas po. Okay? Yung paghakbang ng bawat isa, at yung suporta, at yung, sabi nga, pinaka-importante sa lahat, yung deception po ng kalaban, iisa lang. Pare-parehas. Kaya tinan nyo, kung sakaling alam natin, alam nyo, kaya nga, sabi nga yung pinapag-aralan natin, alam nyo yung how to develop, yung faith that works. Ang isa sa mga pinakabalito ko rito yung papaano natin makita yung problema natin na hindi problema after all. Yeah. Kasi sa atin, di ba, kung hindi natin alam yung, sabi nga, ano yung nadudulot ng problema yan, talagang maiiyak tayo, gagapang tayo, at talagang magkakandarapan tayo. Pero nagpapasalamat tayo, dahil kasi sabi nga po, kung alam natin yung pagkatawag sa atin, alam natin yung pamaraan ng Diyos, alam natin yung pamaraan ng mga apostol na mga tinawag niya, alam nyo, hindi po tayo matitinag sa ating pagkatawag. Kaya ito po yung gusto kong makita natin na ang pagkatawag po sa mga Israelita, talagang sabi nga, nagdaan sila sa wilderness, di ba? Alam nyo, nung kayo po tinawag, talagang marami tayong mga dahilan. Ibig sabihin, magpapatuloy ba ako dito sa aking pagiging born again? O kaya medyo pabanjing-banjing ako? Alam nyo, ganito yung pagkatawag din ng mga Israelita. Tandaan nyo nung po sila inilabas sa Ehipto at dinala na po sila sa wilderness. Di ba? Kaya, ito po yung makita natin Okay, God reveals His provisions in the wilderness. What God is teaching you in the wilderness, ito po, okay, will enable you to bring down your giants in the future. Ano pa yung mga giants na yan? Maraming mga giants sa pagdadaanan natin. Pero kung sakaling hindi mo isasaalang-alang, di ba ba? Yung pinanggalingan mo, ito po kasi ang dapat natin laging isasaalang-alang. Lagi nating ibinabalik, no? Lagi nating alalahanin yung ginagawa po ng Diyos sa atin. No? At lagi natin isasaalang-alang na kapag may dumarating po na mga matitinding problema, nandiyan siya agad. Nandiyan siya, di ba? Available siya. Kasi kung hindi mo alam yun, kapatid, madadapa ka lang. At saan natin makita ito? Hindi natin babasahin. Kasi napakahaba ito Alam natin sa Exodus, di ba ba? Na doon sa Exodus 13, alam natin, nung tinawag po sila, ito nga, tingnan nyo tinawag isang 2 milyon, halos 2 milyon katao yun Pagkatapos nilabas sila, inilagay sila sa desierto, saan kaya kumuha ng pagkain yung kulang-kulang 2 milyon na yun sa desierto? Ano nyo? Kaya sabi nga, magpo-provide ang Diyos. Okay. Bakit mag-provide ang Diyos? Kasi tinawag po sila Nakita po ninyo? Merong pangako ang Diyos para sa kanila. Kahit kung ihahalin tulad po sa ating pagkatawag ngayon. Okay, tinawag po tayo at ang Diyos po ang magpo-provide. Tandaan nyo tanongin nga ninyo saan ba kumain itong kulang-kulang 2 milyon na ito? Nasa disyerto sila. Saan sila kumuha ng tubig? Okay, kung iyon po ang lagi yung iniisipin, sabi nga po, yung mga giants in the future, may talagang mapapawi lahat yan. Okay, so number 2, sabi nga po, sabi niya, God, sabi niya, uses the wilderness to break strongholds. In His mercy, God will take you to the wilderness where the strongholds that have captivated your heart are dealt with. Amen? Marami pong mga strongholds. Okay, sa pagkatawag sa atin, di ba ba? Ang mga strongholds na siyang nasa atin. Okay,
Stronghold siguro, isa yon doon sa mga marami tayong mga plano sa buhay. Di ba? Natural lang, di ba? Natural lang yan. Stronghold siguro, yung mga meron tayong mga relasyon, di ba? Na gusto natin iayos, pero talagang pilit natin inaayos, pero talagang, sabi nga, ba't hindi naayos-ayos ito, di ba ba? At hindi lang yan, kundi marami tayong mga bisyo, di ba ba? At marami tayong mga, sabi nga, pinagkakaabalahan na hindi naman nagpapalakas po sa ating spiritual. Ito po yung mga strongholds sa atin eh. At isa sa mga strongholds na dapat natin tingnan, alam niyo yung mga dating pag-uugali natin, mga strongholds ito. Bakit? Dahil kasi tingnan nyo imbes na makita ka liwanag ng mga nasa mundo, hindi liwanag yung nakikita sa'yo kung nandiyan pa rin yung mga pag-uugali mo. Ano? Pero sabi nga po dyan, in His mercies, God will take you to the wilderness. Kaya sabi nga po, huwag tayong magtataka na kapag tayo ay dumadaan dun sa mga sitwasyon na, Lord may relasyon naman ako sa'yo, nagpe-pray naman ako, ba't mo ako pinadaan sa ganito? Okay, may purpose ang Panginoon doon, di ba? At sabi nga po, dinadalisay tayo. Dahil alam niyo, nagpapasalamat tayo kasi dito po tinuruan tayo kung paano natin tignan ng positibo yung mga bagay-bagay. At kung paano natin i-acknowledge ng positibo yung mga, sabi nga po, yung mga sitwasyon na sabi nga wala nang kapag-asa. Amen? Kaya it is in His God's mercies lang, biyaya lang ng Diyos. Amen? Upang sabi nga po, ang mga wilderness na siyang pinagdaanan natin ay mabibreak yung mga strongholds. Alam nyo, sa totoo lang, kung titingnan po natin ngayon yung mga pinanggalingan natin, ako, kung sabi nga po, kung siyempre, hindi naman yung nire-review ko, di ba? Tapos, ina-analyze ko yung saan na ba sila ngayon. Kasi napakaganda kasi, kung makikita natin nagkaroon ba tayo ng improvement, di ba? Okay. Alam nyo sa akin, nakita ko, ang laki ng mga improvement ng bawat isa. Ang laki ng improvement ng bawat isa. Okay? Pero tayo naman, tayo naman ang improvement na hiningi natin, hindi naman yung agad na sabi nga po, yung parang microwave. Ang importante, di ba? Ang importante po sa atin yung nagpapatuloy po tayo. Sabing slowly, sabi nga po, but surely. Yun po yung kung titingnan po natin yung buhay ng bawat isa na siyang tinawag dito. At alam na po natin na napakaganda yung mga ganun pamaraan dahil sabi nga po, talagang sure na sure, talagang pupunta ka doon sa talagang pupunta mo. So, ano po yung ginagawa ng Panginoon dito, di ba? Sabi nga po, siya po ang gumagawa in His great mercies. Diba? Ang mga strongholds na yan ay naalis sa buhay natin. Tandaan nyo ang sinishare po rito yung pinanggalingan po ng God is able. Okay, yung mga tinawag po dito. Okay, so ginamit niya po yung mga wilderness sa buhay natin, yung mga pinagdaanan natin na kung saan talaga yung mga sitwasyon na kung pwede lang talagang wala na, hindi na tayo magpatuloy, di ba? Pero nagpapasalamat tayo dahil sabi nga po, in His mercy and grace ay tayo po ay nagpapatuloy. At alam nyo, ito yung pinakamaganda na siyang pinagdaanan natin. Tapos sabi sa number 3, God deals with sin in the wilderness. Hindi po nagpapabayaan Diyos, ha? Diba, sabi kanina ni Christine, diba, yung 1 January na ginagasgas natin. Diba, hinanap ko kanina yung sa Facebook, diba? Hindi lapis yung, ano ba yun? Nakakalimutan ko na yung... Hindi na plastic, pen. Okay. Na hindi na lapis yung... Kung lapis ang ginagamit natin, lagi na tayo nagbubura, di ba? Pero ngayon na, kailangan ballpen na para at least hindi na nabubura. At nag-iingat ka na. Ha? Kaya, ito po nangyari sa atin. If you only look with your natural vision, the wilderness can seem an unlikely place to find. Okay, at bakit? Dahil si God is dealing with sin na siyang dapat, sabi nga po, medyo aalisin natin sa ating sarili upang sabi nga, yung pagdadalhan po natin sa atin ay talagang nakasigurado po tayo. Kung babasahin po natin yung mga pinagdaanan ng mga Israelita, di ba ba? Nung sila po ay nandun na nung na-conquer po nila yung Jericho. Tapos yung susunod na i-conquer nila yung city of Ai.
Tapos di excited na sila dahil kasi nakuha na nila yung Jericho na napakalaking syudad. Pero nung pumunta na sila sa city of Ai, alam nyo, inilampaso sila, natalo sila. At ngayon, nagtaka ngayon si Joshua, sabi niya, ba't nangyari ito? Kasi alam nila, sunod-sunod na yung tagumpay. Ayun pala, meron palang isang Israelita, di ba? Hindi siya nagtapat sa Diyos at itinago niya yung mga isang sinamsam. Kaya alam niyo ito nakita doon yung isang pagkakasala ng tao, alam niyo sabit yung buong Israel. Okay, so ididil ng Diyos yan, di ba? At nagpapasalamat tayo kasi sabi nga po, hindi tayo nakarating ngayon dito kung hindi tayo nagdaan dito sa ganito ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo, ito kasi yung pananaw na tinuturo sa atin ng Diyos Okay, talagang dumadaan talaga tayo dahil sa kahinaan talaga ng Diyos yung pagkakasala. Amen? Nangyayari yan. Kaya nga lang sabi nga po, kung mga tinuruan tayo na ang pamamarampalan ng Diyos, yung pagkakasala na yun, talagang dadalhin ka, dahil kasi yan ang kahinaan mo Okay, dadalhin ka at sa pamamagitan ng mga kapatiran na magpapaunawa sa iyo, ay maunawaan mo na sa susunod, at least alam mo na kung paano i-overcome. Diba? Kasi marami mga Kristiyano na kapag wala yung, sabi nga po, protection, yung gabay ng mga kapatiran, ng mga kapamilya niya, paulit-ulit yung ganung pagkakasala niya. Nakita niyo yung kahalagaan ng fellowship? Pero kung sakaling meron kang mga nagmamahal na kapamilya mo, paalalahanan ka para hindi ka na doon sa paulit-ulit na pagkakasala na yun. At yung paulit-ulit na pagkakasala, at nakita ka ng mga sanlibutan, yan ba ang Kristiyano? Ano nyo? That He will deal, sabi nga po, He will deal with sin. At yan ang pinagdaanan po natin. Pagkatapos ito po ang napaganda. Number 4, yan, God leads His Son into the wilderness. God wants to bring you to a place where you begin to understand why you go. At sa deception ng kalaban, yan, nabago po yung plano ng Diyos. Pero hindi po tumigil ang Diyos doon. Alam po natin yan, di ba? Hindi siya tumigil doon. Bagkus talagang humanap pa siya ng paraan. At hanggang yung paraan niya na yun, ay yung anak niya, ang kanyang isinakripisyo. Nakita nyo? At bakit? Dahil kasi gusto niya yung original na taong nilikha niya. Na kahit sinubukan niya ngayon, okay, mga Israelita, sabi niya, diba? Kasi tingnan niyo, ang plano kasi ng Diyos noon, ay para yung kaligtasan, kailangan merong pagdadaanan yung Kristo. Okay, kaya tinawag niya ang mga Israelita. Kasi sila ang magiging, sila ang gagamitin niya upang, sabi nga po, manggagaling sa kanila ang Kristo. Tingnan niyo? Kaya tinawag niya mga Israelita. Pero tingnan niyo, nung tinawag niya mga Israelita, at yan at pinadaan sila sa mga wilderness. Nung tinawag niya mga Israelita, hindi lang yung tinawag sila ng basta-basta kundi talagang ang pagkatawag ay merong provision. Kaya nakita natin yan. Sa wilderness, nandiyan provision niya, nandiyan protection niya. At bakit po ang layunin? Upang ang Kristo po, okay, ay manggaling sa kanila. Alam niyo itong katotohanan dapat natin makita. Ngayon po, ang Kristo po ay pumunta sa Panginoon, sa Diyos Ama. Okay. Yung pong layunin niya, di ba? Yung glorious, sabi nga po, yung pinag-aralan natin nung Friday. Di ba? Yung glorious plan niya na doon sa muling pagbabalik po ni Kristo. Di ba? Yung muling pagbabalik po ni Kristo, babalikan niya rito. Ano ang babalikan niya? Ang glorious church na. Katawan. Okay, yung katawan niya. At yung body of Christ na sinasabi, ay tayo po yun. Tayo. Nakita niyo, kung sakaling tayo po ay binubuo niyang body of Christ, anong provision niya? Diba, katulad din ang provision na binigay sa mga Israelita. Nakita niyo, walang pagkakaiba po yung pagkatawag niya sa pagkatawag natin. Kung tinawag sila sa physical, tayo naman ang tinawag sa spiritual.
Nakita nyo? Kaya tayo hinuhubog, kaya tayo, sabi nga po, ginagawang isang pamilya, at kaya tayo, sabi nga po, ay talagang tinetrain para ang lahat po ng kaparte ng katawan ni Kristo ay talagang gamit-gamit. Amen? Yun po yung rason eh. Yun po ang reason kung bakit, sabi nga po, nagkakaroon tayo ng mga school grouping, kung bakit ina-encourage natin, itutulak natin bawat isa, sabi nga, talagang mag-share ka, mag-pray ka. Diba? At si Hazel nga pala kanina, ngayon medyo tumawag at medyo may problema daw, diba? Pero, eto po yung mga kamaraan na ginagawa natin dito eh. Talagang tinetrain natin ang bawat isa para yung pagdating ng Panginoon, yung pong katawan niya na inasahan niya ay talagang masigla at masigasig sa gawain. So, iyan po yung dapat natin makita. God's lead His Son into the wilderness. Kung tayo po inilid sa wilderness, meron pong layunin. Amen? Okay, so ito po yung isang video na gusto kong makita natin. Meron. Sandali lang po. Medyo maiksi lang itong video na ito kasi gusto ko lang makita yung saan ba tayo nang galing. Ay, si Hazel. Asan? Ay, pala. Ayun, no? Ano si Susan? Asan ako? Ayun, ayun lang. Baboy pa. Bata na dito na. Akala ko ganyan. Hindi sa baga. Bata pa na Bata na. Mama, ang taba mo doon. Ah, si Flor, si MC. Nakakamiss din sila, no? Kung ng espiritu ay doon na kayo maligtas. At Ah, si Mimi. Ito kayo. Amen. Yan po yung ating Ano ba? Dahil na yung back time ba? Sino kung kailan na tayo doon si Victor Hugo? Di ba? Nakangapong pa tayo doon. Yan. Para sa oras, doon tayo doon sa ang mismo na kung saan nasisilip natin yung headwa. Di ba? Pero bakit ano ba ang layunin? Bakit nila tayo ngayon dito? Kung may ganun papasok mo, sige, bigyan tayo ng student niya at bigyan pa tayo ng pamamaraan kung paano natin sila dadala. Hindi naman siya Dito tayo magtatapuan sa niya today. Today, the scripture is fulfilled in your hearing. Sa mga statement sa Ama Home Church. Nasa po na Ama Confession for statement na wala yung statement. Waba. Ano po, ito po yung talagang lakaran ng gawain na ito. Nasa po yan. Kapatid, ang puso at kapamilya ng Diyos. Ang hangad naming mabuo sa iglesia. Ito po yung pagkatawag sa amang kapatid, kapuso at kapamilya ng Diyos ang hangad namin mabuo sa iglesia. Sa totoo lang, di ba? Halos kami pamilya kapag kapatid yung mga nasa alam po yung aming ng Diyos. Amen. Today's scripture is fulfilled in your hearings. Amen. Kapatid, ang puso at kapamilya ng Diyos ang hangad namin mabuo sa iglesia nito. Ang unang pagkatawag po doon sa atin yung come and see, di ba ba? Tignan nyo, yung hotel governing, di ba? Pero ngayon, sabi nga po, ang pangalawang pagkatawag po sa atin, come and go. Ano ibig sabihin noon? Kung noon po ay tinuturuan lang tayo, kung noon po ay talagang sabi nga po, at nakikinig lang tayo, ang gusto po ng Diyos ngayon yung come and go, kumayo kayo. Spread the Kaya wings. ito po yung gusto kong makita natin. Butterfly. Let's explore, no? Sabi niya, exploring the promised land. Maging si Dora daw. Magpabounce daw. Meron pong promised land na ipinako sa atin. Alam po ba ninyo yan?
Yes. Meron pong lupang pangako na siyang talagang alam nyo, tayo naman dito nag-preach na ba tayo dito ng prosperity gospel? At least nagpapahapaw tayo ng prosperity. Alam nyo, ito po yung pangako ng prosperity para sa amin. Okay, exploring the promised land. Kaya nga lang tingnan natin dito, di ba? Ano ba yung katangian na gusto ng Diyos na makita sa atin? At ano ba yung mga katangian na hindi dapat natin taglayin upang itong promised land na ito ay talagang mapapasa atin? Kaya sabi ko nga po, magbabasa tayo sa Numbers chapter 13. At kung titignan natin yan, mas hindi natin basahin, di ba? Ito po yung mga 12 mga leader ng tribe ng Israel na siyang tinawag upang sabi nga po, mag-isbya kayo doon sa lupain na siyang ibibigay ko sa inyo. At ang lupain po na yon, yung lupain po ng mga Midianites, tapos mga Canaanites, mga Jebusites, ibig sabihin talagang, ito po yung mga lipi na talagang sabi nga po, malalakas. Malalakas. Kahit pumili sila ng 12, kung mapapansin natin yan, isa po si Caleb sa Judah. Tandaan nyo, si Judah po, ito po yung tribong pinanggalingan nating Panginoon Jesus. Tapos ito naman po si Ephraim na si Joshua, si Hosea. Joshua ang tawag sa kanya. Ito po yung anak ni Joseph, yung dalawa, si Manasseh saka si Ephraim. Kaya ito po yung mga namumunong mga tribo noon. At sila po ay pinili ng Diyos, 12. Pero itong dalawa, si Caleb saka si Joshua, iba po yung pananaw nila doon sa 10 mga kasama nila. At ngayon, nung pinahayaw po sila, makikita po natin dyan, sabi niya, when Moses sent them to explore Canaan, he said, go up to the Negev and into the hill country. See what the land is like, sabi ganun. And whether the people who live there are strong or few, or weak, few or many. Okay, ito ang pinatanong. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruits of the land. Okay, it was the season for the first ripe grapes. So they went up and explored the land from the desert of Sin as far as Rehob toward Lebo Hamad. They went up to the Negev and came to Hebron. For Ahiman, Senai, and Salmai, descendants of Anak lived. Tandaan nyo, yung anak po, ito yung mga higante. Mahigante yung mga tao noon. Hebron had been built 7 years before Solomon in Egypt. Okay, sa 23, ito po yung kataba. Kung gaano kataba yung lupa na yun. Ang sabi niya, when they reached the valley of Escol, ang sabi niyan, they cut off, sabi niya nun, a branch bearing a single cluster of grapes. Ang sabi niya, 2 of them carried it on a pole between them and along with some pomegranate and figs. Na-imagine po ba ninyo kung gaano kalalaki? Hitik na hitik. Kung gaano kataba, kung gaano, sabi nga po, kabunga yung mga prutas doon. Okay, that place was called the Valley of Escol because of the cluster of grapes and said cut off. At the end of 40 days, they returned from exploring the land. 40 days. Alam nyo, kung titignan nyo yung 40 days, nung si Moses po ay nandoon sa bundok ng Sinai, 40 days siya nag-stay doon. Tingnan niyo kung bakit napakalaga yung 40 days. Kaya di ba sabi ko sa inyo, okay, subukan nyo mag-quiet time. Okay? Kung tatagal yan ng 40 days, tatagal yan. 40 days napaka-importante. Nung tinawag ang Panginoon Jesus, di ba, ilang araw siya doon sa wilderness? 40 days. Nakita nyo? Tapos nung in-explore po nila rito, 40 days din. Ano ba ang kahalagahan ng 40 days? Okay. Napakahalaga yung 40 days kasi doon ka kasi mahuhubog ng gusto. Doon sa 40 days. Nakita nga, ito pa yung napaka-usap po eh. Kung sakali hindi ka nag-quiet time, magsakripisyo ka ng 40 days. Masusubukan mo. Kaya nga po yung mga pinapag-aralan natin kay Pastor Rick eh. Diba? Yung 40 days of love, tapos 40 days in the Word. Diba? Yung 50 days na lang, transformation na yun. Ako kahit medyo nasublan na ng 10 araw, diba? Pero yung 40 days napaka-importante. 40 days napaka-importante. Kung magpatuloy ka sa ginagawa mo ng 40 days, alam mo, mananatili yun sa'yo. Mananatili na yun sa'yo. Ibig sabihin talagang magiging ugali mo na yun. Ganun po yung significance ng 40 days dito. At yun nyo, tumagal po sila ng 40 days nang kaka-spy doon sa land na yon. At makita po natin ito sa picture. Okay? At yan, nag-usap-usap po sila. Ayan, nung humayo po sila,
Ayan, nung nalitik po sila, at pagkatapos nung sila po, ito po yung prutas. Ito, ganyang kataba yung lupa. Isang buwig lang. Okay? So, ibig sabihin, that is the promised land. Okay? So, sabi nga po, yan, yung ipinisinta na nila yung nahakot nila. Matabang lupa. Sabi gano'n, ito talaga yung lupang para sa atin. Alam nyo, kung ikukumpara po natin yung pagkatawag nila sa pagkatawag natin, alam nyo, hindi na natin ito, maski man hindi na natin dito papasanin yung mga pagpapalang nandito Kasi kung ikukumpara mo lang yung kinikita natin dito sa kinikita natin sa Pilipinas, napakalaking. Tinatamasa na po natin ang pagpapala rito. Amen. Tandaan nyo tinatamasa na natin yung pagpapala at okay na sana yan, di ba? Okay na Pero alam nyo, higit pa yung ibibigay ng Diyos. Yes. Higit pa ang ibibigay niya sa atin. Higit pa. Tandaan nyo, tayo po ay mga walang, hindi po tayo uso sa atin ang swerte. Hindi uso sa atin ang swerte. Okay, blessed tayo. Na kahit wala pong tsambahan dito. Basta ang sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Kaya aagos na lang at aagos yan. Amen. Kaya nga meron ka nung isa na sabi nga po yung gusto ng Diyos na makita sa iyo. Alam nyo, ito po nakakalungkot. Okay, ganyan po nangyari sa kanila. In-explore nila pagkatapos dumating sila, nag-report sila ngayon. Ayan na. Nang nag-report sila, ang sabi po, report on the exploration. Okay, they come back to Moses and Aaron, and the whole Israel's community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Okay, nakita nila doon. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Ngayon, napakataban lupa. Diba? Ang sabi niya, here it's food, sabi niya, but the people, sabi ganon, who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw, sabi ganon, the descendants of Anak there. Okay, yung Anak, ito po yung pinanggalingan ni Goliath, na napakalaking tao. Okay, the Amalekites, ito po yung nanggaling po kay Esau, yung mga Amalekites, sa mga talagang mga desert warriors. Diba? Live in the Negev, the Hittites, the Jebusites. Ito yung Jebusites, yun po yung mga descent doon sa Jerusalem, di ba? And then the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Okay, ito yung reklamo niya. Okay. Bago magpatuloy, ito, tingnan po natin yung istorya nila. Kasi alam nyo, napaka-importante yung kailangan alalahanin natin palagi yung pananggalingan natin. Kung ano ba tayo noon, sa ano tayo ngayon. Tanya mo, ito ang mga taong nakaranas ng katakot-takot na milagro ng Diyos. Diba? Kung nakakita sila ng higante, mas higante yung pinanggalingan nila Nakita, paano sila nakalabas sa Ehipto? Patas paano sila nakatawid, di ba? Sa dagat na bumuka yung dagat. Patas paano sila nakakita ng mga milagro, ng mga alam niyo, kung bibilangin natin yung salot na siyang, sabi nga po, pinahintulutan ng Diyos para makita yung kalulatian niya, kapangyarihan niya sa mga Ehipto. Halos 11 mga milagro. Di ba? Na kung ano-ano mga ginawa ng Diyos sa kanila, may mga niknik pagkatapos sa kayong mga umulan ng kung ano-ano pagkatapos hanggang sa yung pinakahuli. Di ba? At yung pinakahuli, ginamit na nyo yun talaga upang sila kaya nga lang, ang nakakatakot, ang nakakalungkot, di ba? Gagamit pa ba ng Diyos, di ba, ng kamatayan para talagang ang tao ay matuto? Di ba? Namatay muna yung panganay ng Pharaoh upang talagang, sabi nga po, talagang maniwala na siya na talagang may Diyos. At ang mga Israelitang ito ang nakamasid ba, nakakita ng mga milagro na yan. Pagkatapos, pagdating ngayon dito, yung pangako ng Diyos sa kanila, ba, sabi ng Diyos, ilalabas ko kayo sa Ehipto. O, inilabas sila ng Diyos, di ba? Pagkatapos, ang sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo yung lupang pangako na yan. Ibibigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga lang, sabi nila, nung nakita nila, lala, mga higante, mga nakatira dyan.
nawala na yung pangako ng Diyos. Tatakot lang. Alam nyo, ang sabi po ng isang katuruan ni Joyce Meyer okay, if you want to walk in the water, get out on the boat. Okay, ano ibig sabihin doon? Get out on your comfort zone. Yan. Alam nyo, kung titignan nyo si Joshua, di ba ba? Kung mapasahin nyo yung si Joshua, nung kanilang tinawid yung ilog Jordan, kasi inulit ng Diyos na naman eh. Ang Diyos, matutuwa kayo sa Diyos talaga eh. At matutuwa kayo talaga sa kakulitan ng tao. Alam niya ba, inulit-ulit niya yung pinabukan yung dagat. Di ba? Kasi yung Red Sea pinabukan niya, di ba? Nung tumawid sila. At alam ba ninyo yung Jordan, pinabuka rin niya ulit. Para makalakad din ulit yung mga Israelita. Nakita niyo yung, ibig sabihin talagang, siguro para maniwala kasi, sa bagay, yung mga kapanahonan kasi ni Joshua na 40 years, di ba? Nandun sila sa wilderness. At yung mga hindi naniwala, namatay sila lahat. Mababasa natin mamaya. Dapat siguro hindi nila ibig sabihin na-experience yung pagtawid. Pero alam nyo, pina-experience ulit ng Diyos sa kanila. Ganun lang naman talaga ang Diyos paulit-ulit na experience. At alam ba ninyo, na ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos. Hindi lang tubig ang pinapabuka niya ngayon sa atin. Inyo? Kung aware lang kayo, no? Kaya, di ba, sabi kanina, kailangan mabuksan talaga yung vision natin yung spiritual vision natin para makita natin yung mga milagrong ginagawa sa atin ng Diyos. Dapat alam nyo, kaya nabibless ako doon sa mga nanggaling sa Russia Kasi kung titingnan ninyo at least yung pastor nila doon sa Russia ba't pa kayo umalis naman dito, di ba? Bakit mas, ano ba pagkakaiba ng Russia saka dito? Spelling. Sa palagay ninyo yung pagkakaiba, ba't kayo dinala rito? Tama kami. Spelling Sige, na. sige mo. Explore. Explore daw. Explore pala to. Explore. Okay, maki-explore kayo, di ba? Kailangan bangs. Kailangan may bangs. Kasi ang tao kasi, di ba, alam natin na katulad niya, sakaling, sabi nga po, kailangan talaga merong pag-upgrade, no? Sa mga pag-angat, yung mga ambisyon, no? Na siya binibigay sa atin ng Diyos. Amen? No, kaya sabi ko nga kay Mia, kung ikaw ay nagkakanta lang, baka naman iba ng pagkagamit sa'yo. Amen. Diba? Amen mo ba? Amen ba? Kasto. Amen? Okay? So sabi nga po, kailangan alalahanin natin kung saan tayo nanggaling. Kaya ito nga yung mensahe. Hindi na nila naalala, di ba? Nakita nila yung higante, mas higante yung tubig na siyang pinagdaanan nila. Pero hindi na nila naalala yun. Kaya ang tinignan nila yung nakikita nila ngayon, sa ngayon. Yeah. At nakalimutan na nila, pangako ng Diyos ito na makapasa inyo itong lupang ito. Pero alam nyo, si Caleb, kakaiba yung spirito niya. Sabi niya, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up, sabing ganun. Okay? And take possession of the land, for we can certainly do it. Ano yung katotohanan siya makita natin dito? Yung grupo, kung minsan talagang merong mga 10 nakakaiba ang ugali. Di ba? Alam nyo, tinan nyo, ito, kaya nga napakaganda yung setup natin na pamilya Doon sa pamilya, meron tinatawag na individual differences. Di ba? Hindi na sa pamilya, maski sa grupo, maski sa samahan Hindi ba pare-pare sa ugali? Di ba? At meron, no? Meron. Katulad nung grupo ng Panginoon Jesus, di ba? 12. Merong isang Judas. Okay? At pinapahintulutan po ng Diyos yan. Alam niyo, pinapahintulutan ng Diyos, di ba? Kaya nga, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love the Lord and for those who are called according to His purpose. Ano? Lahat magagamit niya. Kontrolado niya lahat ng bagay. Ano? Ito po yung katotohanan na talagang dun sa 12, okay, majority ay yung mga talagang Judas. Judas sila. Kasi pinagkanuno nila yung panang ng Diyos sa kanila. Pero ang sabi nga, si Caleb, sabi niya, silence the people.
Okay, kailangan pumunta tayo doon. Kasi alam ni Caleb nakita niya yung vision. Diba? Nakita niyo, kung alam niyo yung vision na binigay ng Diyos sa iyo, alam niyo, wala kayo, hindi kayo matatakot, hindi kayo matitinag. Magpapatuloy kayo. Katulad po ni Caleb, nakita niya yung vision Pero yung 10 kasama nila, wala sa kanila yung vision. Takot. Nakita niyo? Nakita kung katulad po sa ating ngayon dito, siguro sa majority talaga may vision tayo. Di ba ba? Amen? May vision pa tayo sa patutunguhan ng gawain natin. Amen. Amen? Okay. Multiply. Okay, so ang sabi dyan, but the men, sabi gano'n, ayan, sumagot, who had gone up with him said, we can attack those people, sabi gano'n. They are Okay? stronger. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land. Yan, napag-aralan natin yung gossip, di ba? Ito, nag-gossip na sila, di ba? They spread the report about the land that they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. Okay? All the people we saw there are great size. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak come from the Nephilim, no? We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Ba? Ang sabi nila, sisiw tayo sa kanila. Sisiw tayo, sabi. Tapos, the people rebelled. That night, sabi gano'n, all the members of the community raised their voices and wept aloud. Okay? All the Israelites grumbled at Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, ayan na, ulala. Ano sabi dyan? If only we have If only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land? Only to let us fall by the sword. Yung ba ang plano sa kanila ng Diyos? Alam nyo, kaya naman sila inilabas ng Diyos. Alam nyo, ang sabi po ng Biblia, kung babasahin ninyo, narinig ng Diyos yung mga daing nila na nagre-reklamo na sila. Hindi na nila kaya yung sitwasyon nila sa Egypto. Pero nung nailabas sila, ayan na, gusto nila bumalik ulit sa kalalalagyan nila. Di ba nakakalungkot? Di ba ba? Ang sabi niya, if only we have died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bring us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Would it be better for us to go back to Egypt? Okay, and they said to each other, we choose to leader and go back to Egypt. Natin nyo, ibig sabihin sa isang buhay Kristiyano, anong tawag yan? Nag-backslide. Nagpa-backslide na. Takot. May foundation. Bumabalik sa dati. Iba talaga yung may foundation. At hindi lang foundation, kundi kailangan meron ka ng vision. Yes. Amen? Sa bagay, yung foundation, yun ang magbibigay sa'yo ng vision. Amen? Napaka-importante talaga. Meron tayong foundation para ma-develop yung vision. At magbibigay sa'yo ng determination. Di ba ba? Para mapunta ka biyahe sa nasyon. Sa lifeline. Okay? Nasyon lahat Di ba? Okay, sabi niya, and they said to each other, we should choose a leader and go back to leader. Okay, nag-backslide na sila. Kaya dito po yung parang picture. Kaya nag-usap-usap sila, pero yan na, nagreklamo na sila. At ito po yung nakakalungkot na nangyari. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there. Joshua, yan yung isa, son of Nun and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who have explored the land, tore their clothes and said to the entire Israel assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Sabi nga nun. Ito yung nakita nila Diba? If the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only, sabi ganun. Okay, ito pinag-uusap nila. Do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land because we will devour them. Kakaiba yung nakita Yung isa kanina, di ba? De-devour nila tayo, pero ito, i-de-devour natin sila. Ano nyo, pagkatapos sabi niya, their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid to them. Ano yung pananaw na ganyan, di ba? Ano nyo, kasi ganito, kung titignan po ninyo yung pananaw ni David, di ba? Alam nyo yung istorya ng David and Goliath, di ba? Nanghiram niya ni si Goliath, sabi niya, hindi kita harapin, di ba? Hindi kita harapin sa pamamagitan ko, harapin kita sa pangalan. Diba? Kita nyo? Okay, makapangyarihan po yung pangalan ng Panginoon. Kita nyo? Okay, so ito po yung nakita ni Joshua. Nakita niya
Yung ba? Nakita niya, meron siyang vision. At talaga, ang Panginoon, nagbigay sa kanila ng vision. Okay, we will devour them, sabi niya, we will conquer them. Okay? So, don't be afraid to them. Pero sabi nga po, doon sa pangalawa, sabi niya, but, sabi niya, the Holy Spirit talk about stoning them. Yan na, nag-rebelde na sila, gusto na silang patayin. Tumahimik ka. Yan ang gusto nila mangyari. Ang sabi niya, the glory of the Lord, yan, okay, appeared at the tent of meeting to all the Israelites. The Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite of all the signs I have performed among them? I will strike them down with plague and destroy them, but I will make you into a great nation that is Stronger than they. And stronger than they. Okay? In spite of all the signs. In spite of all the signs. Ito ang tanong ko po sa inyo. Ano ba mga signs na siyang nakita na ninyo kung bakit kayo nagpapatuloy? Malapit ng papating. Ano ang mga signs na siyang, sabi nga po, nag-manifest dun sa mga pagpapatuloy nyo dito sa ating gawain? Na-transform. Okay? Isa yun sa transform, di ba? Na-transform, di ba? Bakit hindi tayo nawawalan dito ng trabaho? Sa bagay, mayroong mga bago ngayon, wala kang trabaho, pero at least darating yan. Pero sa totoo lang, alam nyo, ito ang gawain na ito. Ito po ang gawain na ito. Alam nyo, kapag nanalangin po tayo, ang trabaho talagang hindi napuputol sa atin. Alam nyo, maski magpapatotoo po ang bawat isa. Diba? Magpapatotoo ang bawat isa. Okay, si Ami, di ba ba? Okay, si Winnie, hindi natutulog si Winnie, nakaganyan lang yan. Maski ang pagkanyang-ganyan niya, di ba ba? Okay? Matapos, si Michelle, di ba ba? Tinan niyo yung mga kwan ng Panginoon sa atin dito. Iyon po yung mga signs. Iyon po yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Dapat iyon po yung mga dapat nating alalahanin. At si Elsa na meron na rin siyang hinihintay, di ba ba? At kung sakaling, sabi nga po, kung yung paghihintay ni Elsa ay talagang, sabi nga po, pinapatunayan lang ng Diyos, di ba ba? Ang isang bagay na siya ay hindi siya nakakalimot. Men, ganun po ang Diyos natin. Kahit sabi nga po, in spite of all the signs I have performed among them. Nanyo? Hindi nila naalala yun. Pero alam nyo, naalala po ng Diyos yun. Napaka-importante. Na alam natin kung saan ba, ano ba yung ginawa po sa atin ng Diyos. Alam nyo, yung isang sign lang na ginawa sa atin ng Diyos, yun, dinala po yan tayo sa gawain. Dinala tayo sa gawain. Kung sakaling wala po tayong sa gawain, baka mapalis tayo doon sa mga nandiyan na umaasa na lang doon sa mga kaibigan, umaasa na lang kung sino-sino ba, tapos hanggang sa pagsasamantalahan sila, abusuhin sila doon sa utang na loob na siyang binigay. Pero sa atin dito, umaasa lang tayo sa Diyos. At yun po yung mga milagrong ginagawa niya sa atin. Diba? Okay, so ito po yung pinaalala sa kanila ng Diyos. Pero sabi niya talaga nagalit. Alam niyo po ba, ito po yung isang kung kanina yung God will provide an intercessor. Alam niyo, kung babasahin po ninyo ang kakarugtong nito, ang sabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, okay, lilipulin ko na silang lahat. Ikaw na lang ang ititira ko. Para sa'yo manggagaling yung talagang tinawag ko. Okay, ginawa niya yan, ha? Okay, kanina yung ginawa. Di ba kay Noah? Nyo? Pero ano nangyari kay Noah? Hindi rin, di ba? Hindi rin naging effective. Kasi ang pinanggalingan ni Moses doon kila Noah. Tapos nakita na naman ngayon ng Diyos, sabi si Moses, okay, sa magagaling, lilipunin ko na sila lahat. Pero alam nyo, si Moses hindi siya makasarili, hindi naging sumapang. At alam nyo, tinan nyo, ito yung wisdom na siyang dapat natin makita.